Opo, okay lang. Para tingin po namin pas sa inyo gitna. Okay. Ayan, very boy P. Ay, wow! Turn na natin, i-share na natin ng ating mga kalokohan sa Arabia. Wala nang kailangang patunayan ng Gulf Oil dahil matagal na subok yan. Matagal na sa industriya at napakalaking good news na ang napakalaking kumpanya ng oil na ito ay andito na sa Pilipinas. Kasama ko dito si Motorkada, si Gino, Roxanne Ventures at Noisy Potato. Pagdating doon, syempre nagpalaro tayo at namigay tayo ng mga libreng Gulf Oils para sa mga riders na sumama sa event na to. Congrats natin si Shoktong sa kanyang pangalawang branch na kanyang Art Shawarma. May tanong ako bro, Art Shawarma, si Boss Arch ba may-ari niyan? B-Lane. B-Lane? B-Lane Shawarma ang shawarma ang bibilin mo? Oo. Yeah. Galing ah. Baka buhay pa yan. Welcome back to another episode. Sigurado nagtataka kayo kung bakit ilang araw na naman tayong walang upload. Tulad ng sabi ko noon na kapag wala tayong upload, meron tayong mga nagaganap na events. Events na kailangan nating puntahan. Kasi parte talaga ito ng buhay ni Boy P. Dahil may mga dinadala tayong brands as endorser. Ano yun sa'yo? Gusto kayo Gusto buhay-buhay Sobrang init Abot singit Ay, Philippines. Tagal na tayo hindi mumotor Naging Koreano. Okay, welcome back to another episode. Welcome back, Daddy's Mike. Grabe, na-miss ko rin ang pagbumotor Ngayong araw mga first timers, habang si Watod natin ay nasa Antipolo kay Coffee Break PH, 3 araw to na sunod-sunod na meron tayong event as a motovlogger. Ngayong araw, invited tayo sa isang live stream interview kasama ang Motor Trade. Kaya ngayon, tinatahak natin ngayon yung NLEX going to EDSA hanggang sa marating natin yung Bonnie Station kasi malapit doon yung building ng Motor Trade, no? Parang podcast na live siya. Pag-uusapan natin since summer na, unti-unti nang nagsisimula mag-travel ngayon ng mga sangkatauhan, di ba? Ano yung mga tips na pwede natin i-share sa mga nagbabalak, sa mga mahiling mag-long rides dyan na nakamotor? Yun, para sa inyo itong vlog na to. At dahil nga ang ating atensyon ay puro na kay Waton, si Daddy Spike ay nagtatampo na. I-share ko lang sa inyo Ito kasi mga nakaraan ay dahil nga mainit yung panahon, mas pinili ko na tsaka syempre namimiss ko si Watod na ibiyahe. Kaya may mga biyahe tayo na yung camper van natin yung ginagamit natin. So itong si Daddy Spike ay nasa kabilang bahay lang to, wala dun sa apartment. Doon lang siya, pinapainit-init siya ng anak ko. Tapos, di ba, hinatid na nga natin si Watod sa Antipolo kay Coffee Break. Pag uwi ko sa bahay, kinuha ko si Daddy Spike. Nag-ride kami kahit saglit-saglit lang. Aba, hindi ko alam na matampuhin din pala itong mokong na to. Na-impact ko lang siya saglit. Tapos biglang nalobat yung battery. Akala ko kung napano na, kung nasira na ba itong motor o ano bang nangyari. Ang dami ko nang pinagtanungan ba. Kamadong-kamado ako kasi syempre mahal magpaayos ng ganito Yung pala, nalobat. Nagtatampo ang ating Daddy Spike. Tampuhin. Marami akong pinagtanungan na mga kaibigan na mga naka-big bike. So, majority sila sabi nila na ano yan, nalobat yan, kaya nagkaganyan. So, ang ginawa ko, pumiram ako sa GTR Speedtech ng charger. Tapos, sinarge ko sa bahay. Umanda na siya. Sa madaling salita. So, bumiyahe na ulit kami. So, binahe ko siya ulit. Abay, napansin ko nung gabi, nag-check engine si Daddy Spike. Ay, so meron pa rin siyang tampo sa akin. Na hindi ko na nga daw kasi siya ginagamit. So nagtanong-tanong na naman ako kung kanino ba ako pwede magpa-diagnose, kung sa Honda ba o sa mga malalaking mga paggawaan ng mga big bike. Itong aking kaibigan na matagal ko na hindi nakikita, si Sir Mel. Sabi niya, dali mo yan sa akin dito. Sabi niya, ayusin natin. So hindi na ako dalawang isip na kahit medyo gabi na ay sumugod ako sa speed up garage ni Sir Mel. Tapos ayun,
nagawa niya, napakasaglit lang. Kaya ngayon medyo panatag na yung loob ko na binabiyahe siya kasi talaga kami ninyo, di ba? Nakakabalisa kapag umiilaw talaga yung engine indicator dito. Pag dumilaw yan, di ba? Parang wala kang peace of mind eh. Daddy Spike, huwag ka magtatampo kasi paborito naman kita. Okay, munyos na tayo. Quezon Avenue flyover. Pony, malapit na lang yun dito. Magkwentuhan muna tayo. Pag-usapan muna natin yung mga nakaplano, mga biyahe. So, since nga yung camper van natin ay dadalhin natin ng Mindanao, eh, yun yung dahilan. Kaya pinagawa ko na siya na full setup talaga na camper van. Tapos at the same time, coffee shop din. Para, syempre, hanap-hanap buhay din. Para kahit pa paano, kumita tayo sa biyahe. At dahil nga, iiwan nga natin siya dun sa Mindanao. So, ibig sabihin na lahat ng mga camper van episodes ko is nasa Mindanao talaga. Kasi iiwan nga natin doon si Waton. Tapos dito sa Luzon ay nakamotor tayo. Pabalik-balik. So, sa madaling salita, nagka-camper van ako sa Mindanao. Tapos dito sa Visayas at Luzon, eh, motovlogger tayo. Okay ba, napaka-traffic kayo. Kaya ayoko talaga dito sa Maynila eh. Sa syudad ba? Napaka-traffic. Tapos, inaayos lang. Baka humirit ako ng Philippine Loop. Isang Philippine Loop pa ngayong taon. Baka Burmans. Siyempre, may kasama tayo. Sana hindi magbago ang kanyang isipan ni Motor ni Juan. Pero kung ano naman eh, ako lang naman kasi nangungulit. Pero kung ever man na hindi pa siya ready, eh, okay lang din naman. Ayoko lang man stress kasi hindi kasi madali mag Philippine Loop eh. Pero kung ano man, eh, gagawin ko ulit solo yung Philippine Loop. Ibang motor naman gagamitin natin. Pero for sure, Suzuki ang gagamitin natin na motor. Baka mahiramin tayo ng Suzuki ng Bergman na malaki, pareho kay Kong, or yung V-Strom na adventure bike. Kahit ano dun sa dalawa, ayos lang. Ito ba yun? Ma'am! Motor trade po dito? Sige po. Hello sir. Sige po, salamat. Yan. Ayun ang mga motor. Dito na lang. Bomba? Sorry. Okay, nandito na tayo. Grabe, napakainit. 11th floor, room integrity. Room na may mga integrity. Hello po. Ikaw si Ma'am Laika? Hello po. Oh, nice. Hi, Sir Boy! Hello po. This is Sophia po, our host. Hi, hello po. Nice to meet you. Joshua. Hello, Joshua po. Kamusta? Ayos naman po. Hello po. Kamayin ko na lahat. Kapag napanood yung mamayang itong vlog na to, puntahan nyo sa page ng Motor Trade, doon nyo mapapanood yung live interview natin kasama syempre ang Motor Trade. Kamusta naman, Miss Laika? Ang dami mong tanong pero isa lang yung sinasagot ko sa mga email. Ano nangyayari? Sa sobrang dami ko yung ginagawa, kapag nagtanong siya sa akin, siguro mga 4 na tanong, installment yung sagot ko. Isa lang, 2, tapos sir, iwan mo. O sige po mamaya, tapos kinabukasan mo masasagot. Kailangan ko mag-jacket kasi alam niyo ba? Kasi ang aking kulay ng damit ay green, ay naka-green screen doon. Pag nag-recording mamaya, butas-butas pati damit ko. So mag-lunch na muna tayo kasama ang Motor Trade family. Yes, nationwide. So pag-uusapan natin dito sa interview na to is walang iba to kundi sa pagta-travel gamit ang motor. Siyempre pag sinabing motor trade, eh motor yan. Malaking percentage ng mga nagmo-motor dito sa Pilipinas is mahilig talaga gumala, mag-long ride. So marami kayong makukuha ang mga tips kung saan maganda pumunta ang mga lugar, kung ano yung mga kailangan nyo kapag babiyahe kayo, mag-long ride kayo, mga safety tips. Nakakabahan tuloy ako. Ang seryoso ng sagot mo. Ma'am, di ba kailangan po behave po ako sa mga sasagot ko, di ba? Dapat medyo behave ako sa kakulitan ko. Lakwatserong Bicolano, bakit wala ka dito? Ayaw mo lang makwatsa. Summer Gala Adventure.
Yes, partner, grabe yung ganda talaga ng mga tour spots sa bansa natin. Tsaka syempre, pag-uusapan natin yung mga magagandang mga lugar dito sa Pilipinas na pwedeng-pwede niyong puntahan gamit ang ating mga motor. Opo, okay lang. Para tingin po namin pas sa inyo gitna. Okay. Ayan, very boy B. Ay, wow! Turn na natin, i-share na natin ng ating mga kalokohan sa biyahe. Pagkatapos ng isang oras at kalahati, Tapos na. Back up na kami. O tara, picture tayo. Pwede ba? Pwede ba? Sa TikTok? Hindi ako marunong. Sige na, please. Ayun pala. Ay, maraming salamat syempre sa Motor Trade. Thank you kay Ma'am Roxanne at syempre dito sa mga Motor Trade staff, si Kulot, si Tahimik, tsaka si Masanurin nandun. Si Ma'am Sofia. Yes. At syempre kasama natin si Bro Clarence pagdating dito sa mga live streaming na to. Maraming salamat sa experience. First time ko to. As always, expect more travels to come. Okay? So pagkatapos dito, sa Motor Trade, ay didiretso naman tayo ng Marilake kasama ang Gulf Oil. kinabukasan, Gulf Oil Philippines event naman. Invitational breakfast ride lang muna ito para sa mga motovloggers at yung mga normal na rider. General Palos, shoutout din sa'yo. Mag-ingat ka palagi sa biyahe mo. Yo, shoutout sa'yo, Sadik. Kaibigan ang ibig sabihin yan. Sadik. Thank you, bro. Kape lang ako. Tumutulog din yung kape ko. Invitational breakfast ride lang muna ito para sa mga motovloggers at riders. So, lahat po mag-register kasi nagbibigay tayo ng stop. Mahigit 100 din ang mga riders dito. Pagkatapos magkape, diretso na agad kami ng Marilake. Along the way, meron photographers. At kasama natin si MotoGP. Kalmado lang namin binahe ang paakyat papuntang Marilake. At parang motorcade na rin kasi to. May mga nag-a-assist sa atin hanggang sa taas. Kaya sabay-sabay at iisa lang ang facing ng lahat. Pagdating namin ng Isaw House, Adli Coffee syempre. At breakfast, sagot ng Gulf Philippines. Kaya maglalagay ako ng speaker ko. Minsan na ako mapunta ng Marilake. Kung nagtataka kayo kung bakit ako nandito, isa na namang biyaya ang dumating sa atin. Endorser na tayo ngayon ng Gulf Oil. Naalala niyo yung Philippine Loop na inuulan ako sa papasok ng Bicolandia? Yung sinasabi ko na magkikita kami ulit. Nandito na sila. Ride to Explore PH. Saan ang next na ano nyo, biyahin yung dalawa? Plano namin magpagdami. First time. So gusto namin magpa-tato kay... Apo Wangod. Saan yun? Sana makasabay namin ulit siya. Oo. Pero meron ako. Meron na akong tattoo na ako. Kayo ang inspirasyon ng mga couples na pareho ng trip na mga nag-ride ba? Ride to Explore PH. Please follow and like our page. Hindi po kayong mag-message dun sa page namin. At re-replyan namin kayo kung ano yung pwede namin tips and advice. Ano pwede namin matulong. Sigurado ako na narinig yun na at nakita ang Gulf Oil. Ang Gulf Oil kasi noon ay para lang sa malalaking mga makinarya, tulad ng mga barko at sa F1 racing. Pero dahil nga in demand na ang pagmumotor ngayon na pang daily na sasakyan, nagkaroon na rin ng oil ang Gulf para sa mga motor. Makina. Ano ba yung blood? Kung sa katawan blood, sa makina ay oil. So dapat mag-invest tayo sa oil. So Gulf tayo. Si Gulf Oil po ay from India, Dubai. Meron po tayong mga entities or yung mga kapatid natin Gulf. Meron tayong malalaking planta. Meron din tayo sa Singapore. Bibigyan natin ng Gulf Oil. Wala nang kailangang patunayan ang Gulf Oil dahil matagal na subok. Matagal na sa industriya at napakalaking good news na ang napakalaking kumpanya ng oil na ito ay andito na sa Pilipinas. Kasama ko dito si Motorkada, si Gino, Roxanne Ventures at Noisy Potato. Pagdating doon, syempre nagpalaro tayo at namigay tayo ng mga libreng Gulf Oils para sa mga riders na sumama sa event na to. Naging masaya naman ang lahat. sa lahat. Salamat po sa pagpunta. So kung isa ka lang dito, patuloy po natin itong gagawin para sa magkaroon tayo ng riding community sa Gulf. Pero sa mga hindi nakasama, huwag kayong mag-alala kasi may mga susunod pa namang malalaking event ang Gulf Oil. Event na open sa lahat. Yan ang dapat niyong abangan.
Kinabukasan ulit, diretso naman agad tayo ng Caloocan City. Umatid tayo sa opening ng negosyo ng ating kaibigan na si Shoktong. Sa mga di pa nakakilala sa kanya, si Shoktong ang number 1 na supporter natin. 3:10, dumating tayo, 5 minutes na tayo doon. Shoktong! Tuloy na kami. Maraming salamat. Ano yun? Hindi, congrats natin si Shoktong sa kanyang pangalawang branch na kanyang Art Shawarma. May tanong ako bro, Art Shawarma, si Boss Art ba may-ari niyan? B-Lane. B-Lane Shawarma, ang shawarma ang BB-Lane mo? Oo. Yeah. Galing ah. Baka buhay pa yun. Masarap kasi siya. Pangmasa, budget meal. At hindi mo talaga malilimutan pag iyong natikman. Kaya pag mga negosyante gumagaling sa pananalita, nagiging makata. Rhyme. Congratulations kay Shoktong sa kanyang pangalawang branch ng Art Shawarma. Dito yan sa? Caloocan South, inimbitahan ko kayo. Araw-araw sana kayo bumili. Mga nanonood kay Boy P, kailangan ko sales. Dapat. May sound effect yung tao. Libre ni Boy P. Sino gusto? Sino gusto shawarma ni? Sino gusto libre? Wala nang ganon. Mahal ang bilihin. Pangalawang branch na nila to. Siyempre, suportado natin yan kasama ang Hampas Loopers. At yan ang mga kaganapan sa loob ng ilang araw. Hanggang dito na lang at magkita-kita ulit tayo sa susunod na upload. Hindi po. Sa ano din po? Sa motor, pero ano po ako, yung mga... Dumadayo. Opo, upgrade ng mga motor ganyan. Sarap. Sarap.